Alas 4:51, magandang umaga. Ngayon po'y araw ng Martes sa 13 ng Hunyo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. Ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Philippine Marines na nasawi sa bakbakan sa Marawi City noong Biyernes, ginawara ng medalya bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Pangulong Rodrigo Duterte hindi nakarating sa Independence Day commemoration rites sa Rizal Park dahil sa Marawi crisis. Mga nasawing sundalo, polis at sibilyan sa Marawi crisis binigyang pugay kasabay ng pagunita sa araw ng kasarinlan. Libu-libong job seekers dumagsa sa nationwide job at business fairs ng DOLE. Mahigit 1,000 aplikante hired on the spot. Solicitor General ipinadidismiss mga petisyon kontra martial law. Oral argument sa issue sisimula na ng Korte Suprema ngayong araw. Wish FM 107.5 nagbigay ng special treat sa mga masusugid na tagapakinig. At mga makabuluhang usapan sa programang Get It Straight with Daniel Razon, inilathala sa isang coffee table book. Book launching at signing isasagawa mamayang hapon. Nakalagak ngayon sa Taguig City ang mga labi ng 8 Marines na kabilang sa napatay sa bakbakan kontra sa Maute Terror Group sa Marawi City noong Biyernes ng madaling araw. Kahapon binigyang pagkilala ang mga ito dahil sa ipinamalas na kabayanihan at sa pagsasakripisyo sa buhay alang-alang sa kapakanan ng bayan. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Ginawaran ng Military Merit Medal kahapon sa Marines Headquarters sa Taguig ang 8 sa 13 Marines na nasawi sa bakbakan sa Marawi City. Ang mga ito ay sina First Lieutenant John Frederick Savillano, First Lieutenant Raymond Abad, Staff Sergeant Joven Triston, Sergeant Simeon Plares, Corporal Roland Sumagpang, Private First Class Marvin Russell Gomez, Private Bernie John Lunas, and Private First Class Hener Tinangag. Si First Lieutenant Savillano na isa sa mga awardee ay ang platoon commander ng grupo na nakarecover ng 52 milyong pisong cash at 27 milyong pisong halaga ng tseke sa isang hideout ng Maute noong isang linggo. This is something na gusto talaga ni Kuya, to give the glory sa Marines. He wants to be in the army, he wants to serve the country. Yun yung pinakagusto niyang gawin. And we gave him that wish. Gave him that. Although, alam na namin, pwedeng mangyari to, in the end, we have to, well, kailangan namin matanggap. And we supported him up to the very end. Nauna nang ginawaran ng medalya sina Private First Class Eddie Cardona Jr. at Corporal Romulo Garcia noong linggo. Ayon kay Philippine Marine Commandant Major General Emmanuel Salamat, ang pagbubuwis ng buhay ng mga sundalong ito ay nagsisilbing inspirasyon sa kanila na ipagpatuloy ang laban. Of course, we mourn for our loss. Does not prevent us from accomplishing our mission. And all the more, katulad ng sinabi ko, we draw our inspiration and courage from the bravery of our fallen soldiers. Ang pamilya ng mga nasawing sundalo ay tatanggap ng pinansyal na tulong mula sa pamahalaan at scholarship grant para sa kanilang mga anak. Mula sa Taguig City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Bilang kinatawan ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinangunahan ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano kasama si Vice President Leni Robredo ang paggunita sa ika-119 na anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan. Bilang bahagi naman ng Independence Day commemoration, binigyang pugay ng sambayanan ang lahat ng mga pulis at sundalo sa Marawi City na nasawi sa pakikipaglaban para sa bayan. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cox. Hindi nakarating kahapon si Pangulong Duterte sa Independence Day commemoration rites sa Rizal Park dahil sa nagpapatuloy na krisis sa Marawi. Bukod pa ito sa masamang pakiramdam ng punong ehekutibo. You know that the President has been working 24/7, meeting the troops, meeting the commanders, and then late last night visiting yung mga wounded at namatay. No? So that's why this morning he didn't feel
that well. Nothing to worry about, but it's better for him to rest muna this morning kasi as you know, the target was to liberate Marawi today. Sa halip, sina Vice President Leni Robredo at Foreign Affairs Secretary Cayetano ang nanguna sa flag raising at wreath-laying ceremony. Inihayag din Secretary Cayetano na kaya minarapat ipagpaliban ng traditional Vandinur para sa diplomatic corps sa Malacanang dahil sa hindi pa nare-resolbang suliranin sa Marawi City. He doesn't feel like giving a toast kahit symbolic na namamatay yung mga sundalo, na yung mga evacuees, yung mga displaced ay nasa mga probinsya nasa tabi ng Marawi, no. So he really intended to focus, no, almost 100% of his time on resolving the not only the Marawi situation but the situation in the whole Mindanao, no. Simula ngayong araw, lahat ng bandila sa mga tanggapan ng pamahalaan ay naka-half-mast bilang paggalang at pagdadalamhati sa mga nasawing sundalo, pulis at sibilyan sa bakbakan sa Marawi City. Kahapon ng tanghali, kasabay ng paggunita sa ika-119 na anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas, una nang nagbigay pugay ang buong bansa sa 58 tauhan ng militar at pulisya na nasawi sa pakikipaglaban upang mapalaya ang Marawi City mula sa mga terorista. Hinikayat din ng Malacanang ang publiko na alalahanin ng kanilang kagitingan, maging ng mga sibilyang nasawi sa kaguluhan. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita. Sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City, ginunita pa rin sa lungsod ang Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. Ito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Kasabay ng pagtataas ng bandera ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng bansa bilang paggunita sa ika-119 na Araw ng Kasarinlan ng bansa, itinaas din ang bandera ng Pilipinas sa Marawi City. Bagamat hindi patuluyang nababawi ng tropa ng pamahalaan ang lungsod mula sa Maute Terrorist Group, nagtipon-tipon ang mga empleyado ng Lanao del Sur at kawani ng security forces para sa flag raising ceremony. Tulad din dito sa Marawi City, gustong pilit na kinukuha ng mga kapatid din nating Maranao na nakisalo rin. Salo ang mga kapatid nating Maguindanao, Tausug, Yakan, ang mga Muslim din. Kaya ganon ka-significant ang ating kalayaan na gusto nating makamtan sa lalong panahon. Sa gitna ng seremonya, tuloy pa rin ang pagpapakawala ng bomba ng militar sa ilang bahagi ng syudad kung saan pinaniniwalaang nagtatago ang mga terorista. Samantala, nananatili sa mga evacuation centers sa Iligan City ang ilan sa mga residenteng lumikas sa Marawi City. Ilan sa kanila ang nagkakasakit na, lalo ang mga bata, makalipas ang halos 3 linggong pananatili sa lugar. 4 days na nilalagnat, inuubo, sipon, dahil sa init doon sa loob, sobrang init. Tapos yung mga aso sa sigarilyo. Taas ang init dito at saka electric fan. Kasagaran is may sipon, may lagnat, yung may ubo, and sometimes mayroong mga scabies. Tiniyak naman ng Department of Health na sapat ang mga gamot at may mga doktor na titingin sa kalagayan ng mga evacuee. Ako si Victor Cosare, humahataw sa balita. Nasa pag-iingat ng isang museo sa Baguio City ang kauna-unahang bandila ng Pilipinas. Ngunit nangangamba ang mga tagapangalaga nito na 50 taon na lamang ang itatagal nito bago tuluyang masira. Ito ang hataw na balita ni Bradley Robuza. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Aguinaldo Museum sa Baguio City ang kauna-unahang bandila ng Pilipinas na winagayway ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898. Ginagamitan ito ng makabagong teknolohiya upang ito ay mapanatili sa orihinal na itsura at hindi masira. Ang 119 na taong watawat ay nakalagay sa isang madilim na kwarto na kung saan ay kontrolado ang temperatura, liwanag at humidity. Ngunit ayon sa mga nangangalaga sa bandila, posibleng 50 taon na lamang ang itatagal nito bago tuluyang masira. Father Time will always win, di ba? But to make it live longer for maybe another 50 years, you have to really put it in a
closed area, dark, wala masyado yung pawis natin, humidity, human interaction, wala yan. You cannot restore it, you can preserve it, but not for long. So they said, but you're lucky, you still have your first Philippine flag. We'll never know, maybe 50 years, but at the rate, of course, we have to show it. Maybe 30 years, 20, we won't know. Yeah. Ang unang watawat ng Pilipinas ay gawa sa silk at cotton at idinisenyo mismo ni Presidente Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Ginawa ito noong May 1898 sa Hong Kong nila Marcela Agoncillo, kasama ang kanyang anak na si Lorenzana at pamangkin ni Dr. Jose Rizal na si Delfin Herbosa. Ito ay may simbolo na araw na may mukha, na ibig sabihin ay pagrespeto ng ating mga ninuno sa araw na siyang pinagmumulan ng kapangyarihan at proteksyon. Ang 8 sinag naman nito ay representasyon ng 8 probinsyang kabilang sa revolusyon laban sa Espanya. Naroon din ang 3 bituin na sumisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang tatsulok na kulay puti naman ay sumisimbolo sa kalayaan. Ang kulay bughaw naman na parisukat ay karangalan. At ang pula ay katapangan at katatagan sa lahat ng pagsubok. Samantala ay pinakita naman sa publiko ang pinakamalapit na replika ng first Philippine flag sa isang mall sa Baguio City bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 119th Independence Day. Mula dito sa Baguio City, ako si Bradley Robuza, humahataw sa balita. Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan, nagbigay ng oportunidad ang daang-daang employer sa mga kababayan nating walang trabaho. Umabot sa mahigit 1,000 ang hired on the spot sa isinagawang job at business fair kahapon sa Maynila. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Dinagsa ng mga aplikante ang Job and Business Fair sa Senior Citizens Garden sa Rizal Park, Manila kahapon. Daang libong mga trabaho ang alok sa ating mga kababayang aplikante ng kumpanyang nakipagkaisa sa DOLE. Sa ngayon, meron tayong available job vacancies na humigit kumulang nasa 123,000 at mga 680 yung participating employers natin. Kasama sa mga nagbukas ng booth ang Philippine Army na naghahanap ng mga bagong recruit. Alas 9 pa lang ng umaga, umabot na sa 100 ang nagparehistro at interesadong pumasok sa Army. Mas marami, lalong-lalo na yung ating recruitment system is mas pina-improve natin, no, na napopromote na maayos sa mga fields, pati na rin sa ibang branch of service ng Armed Forces of the Philippines. Ilan naman sa mga aplikante ay si Mang Edilberto na taon-taong sinusubukan na mag-apply sa trabaho. At matapos makapag-aral ng automotive course sa TESDA, umaasang matatanggap lalo na't ipinatupad na ang anti-age discrimination law. Okay naman po ngayon kasi sa nakaraan, pinipili ang edad nung nakaraan, ngayon wala, hindi na, tuloy-tuloy na. Si Rayshaan naman natanggap agad bilang cashier sa UAE. Po yung experience ko po, gagamitin ko din po doon pag dumating po ako doon sa UAE po. Samantala mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kahapon, mahigit 9,000 ang naitalang qualified at 1,158 ang hired on the spot. Sinasamantala ng Labor Department ang mga holiday upang makapag-alok ng trabaho sa mga unemployed Filipinos. Pagkakataon nila ito upang bigyan ng oportunidad hindi lamang ang mga newly graduates, kundi ang mga contractual employees na makahanap ng maayos na kabuhayan. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Kilos protesta naman ang isinagawa ng ilang militanteng grupo kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Independence Day kahapon. Tinutulan ng mga ito ang umiiral na batas militar sa Mindanao at ang umunoy pakikialam ng ibang bansa sa operasyon sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Nagtipon sa Plaza Miranda kahapon ang grupong Akbayan upang tutulan ang umiiral na batas militar sa Mindanao. Ang anumang banta o aktwal na paglabag na sa civil liberties ay dahil sila ang Pangulo at Commander-in-Chief ay kailangan mag-exercise ng control at magpakita ng accountability. Maging si dating Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales ay nagpahayag din ng pagkabahala sa umano'y paglabag sa karapatang pantao sa Marawi City. We should lift martial law, we should stop airstrikes, and we should use that democratic political way of solving the problem of terrorism.
Samantala, sumugod naman ang grupong Bayan Muna, Gabriela, Anak Pawis, Kadamay at iba pang militanteng grupo sa Embahada ng China. Sinubukan din nilang pumunta sa Embahada ng Amerika, subalit hindi na sila umabot matapos harangin ng mga pulis. Paliwanag nila, hindi dapat nakikialam ang ibang bansa, lalo na ang mga may pansariling interes kapalit ng pagtulong sa pamahalaan. Hindi military intervention ang gusto natin sa China. Ang gusto natin sa kanila yung pagpasok ng kanilang tulong sa development nang walang kondisyon. Napakayaman ng mga natural resources sa Mindanao. Matagal nang gusto ng US gamitin ang Mindanao bilang kanyang outpost sa Southeast Asia. Maki Libradilia, humahataw sa balita. Hindi naman nagpahuli sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day ang iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. Sa Cavite, dinigsa ng mga Caviteño ang pagdiriwang ng ika-119 na anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan sa Aguinaldo Shrine, Kawit, Cavite. Pinangunahan ni Senator Panfilo Lacson at Tourism Secretary Wanda Teo ang makasaysayang flag raising ceremony sa balcony ng bahay ni General Emilio Aguinaldo. Sa Malolos, Bulacan naman ang naging sentro ng pagdiriwang ng mga Bulakenyo dahil dito itinatag ang Malolos Congress. Sa Pampanga, nagsagawa naman ng isang reenactment ang mga Kapampangan sa Pamintuan Mansion House kung saan ipinagdiwang ang unang taon ng kalayaan noong 1899. Pinangunahan ang selebrasyon ni DepEd Secretary Leonor Briones. Maski we are politically independent, ang challenge natin is to keep our country whole. We should not only be politically independent in pieces. The Philippines has to be whole, and that is a major challenge. Sa Cebu, kilos protesta naman ang salubong ng iba't ibang militanteng grupo sa Cebu sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan. Tinututulan ng mga ito ang umiiral na batas militar sa Mindanao. At sa Davao City, pinangunahan ni Defense Secretary Delpin Lorenzana at Mayor Sara Duterte Carpio ang pagtataas ng bandila na sinundan ng panunumpa sa Watawat sa Quezon Park. Binigyang pugay naman ng 2 opisyal ng kabayanihan ng mga sundalong nasawi at patuloy na nakikipaglaban sa Marawi. We all share in the accountability of preserving the freedom and peace of our nation. Here we believe that you want to preserve our freedom. You want to have a bright future for our children. Kasama ang iba't ibang provincial news team, ako si Sherwin Kulubong, humahataw sa balita. Malayo man sa lupang sinilangan ay nakaisa pa rin sa pagunita ng Araw ng Kasarinlan ang ilang Filipino communities sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito ang hataw na balita ni June Garin. Sa Amerika, isang flag raising ceremony ang isinagawa sa Vancouver na sinundan naman ng makulay na parada ng mga native Filipino costumes. Sa Toronto naman, nagtipon-tipon ng mga magpapamilya at magkakaibigan sa Earl Bales Park at nag-enjoy sa iba't ibang sports activities. I always attended Philippines Independence Day celebrations, and this is a big one. Lots of family, friends who are here, so I'm very happy to join the community. Ilang kandidata ng binibining Pilipinas USA ang nagpadagdag ng excitement sa mga Pilipino matapos makiisa sa isinagawang parada sa Los Angeles, California. Isang parada rin ang nagpapakita ng mayamang kultura ng mga Pilipino ang isinagawa sa Manhattan, New York. Sa Europe, isang book launching ng kauna-unahang Pilipinong nanirahan sa Ireland ang isinagawa sa Ballsbridge Hotel, Dublin, Ireland. Ipinakilala rin ang isang world-renowned Filipina-Irish-American vocalist and philanthropist. I'm continually amazed by the Filipino people and their love and respect for each other and how they operate in our communities together. Napakasaya ko po na lumalago ang ating komunidad at mga kababayan nating Pilipino at nakakatulong sila sa tinatawag nating integration and nation building dito sa Ireland. Sa Paris, France, isang simpleng salo-salong authentic Filipino dish breakfast ang pinagsaluhan ng Filipino community leaders sa Embahada ng Pilipinas. At sa Rome, Italy, mga paboritong pagkaing Pilipino naman ang pinagsaluhan ng ating mga kababayan. Samantala, nagbigay naman ng round-trip ticket pauwi sa Pilipinas ang UNTV Italy bilang bahagi ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Marami pong salamat sa Lord kasi unexpected po na makapanalo ako ng ticket. Mula dito sa Paris, France, ako si June Garin, humahataw sa balita.
Arestado sa buy-bust operation ng mga pulis sa Cubao, Quezon City ang isang dating seaman na hinihinalang tulak ng droga. Para sa detalye, makibalita tayo kay Rajel Adora live. Magandang umaga, Rajel. Yes, June, matapos ang ilang pagmamanman, ikinasa na ng Philippine Drug Enforcement Agency at Quezon City Police Station 7 ang buy-bust operation laban sa isang hinihinalang tulak ng droga sa Barangay Kaunlaran, Cubao, Quezon City, pasado alas 12 kaninang madaling araw. Ayon sa mga pulis, may nagtip sa kanila tungkol sa iligal na gawain ng suspect. Kinilala ang suspect na si Nestor Auyang alias Estong, 57 anyos, isang dating seaman. Agad itong inaresto matapos tanggapin ang buy-bust money mula sa PIDEA agent na nagpanggap ng buyer ng droga. Di makapaniwala ang isang kagawad ng kapitbahay ng suspect na nagbebenta umano ito ng iligal na droga. Ayon sa kanya, matulungin na tao ito. Actually po, ang pagkakakilala ko po dyan sa suspect ay mabait na tao po. Actually po, seaman po siya. Hindi ko rin po alam bakit naging gano'n ang ano niya ngayon. Na-recover kay Auyang ang 200 pesos na buy-bust money at 3 sachet ng hinihinalang shabu. Itinanggi naman ng suspect ang paratang natulak siya ng droga. Pang-personal lamang umano niya ang nakuhang illegal na droga sa kanya. Sa ngayon ay nakapiit na nga ang suspect sa Quezon City Police Station 7 at posibleng maharap sa kasong Dangerous o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula rito sa Quezon City, Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat, Rajel Adora. And those are the news from around the globe. Hirap na. Kaya mo ba yun? Yung laberdad nga, nahihirapan ako. Ako kaya mo basketball hanggang 10 kami. floors lalakarin ko. Hingal ako doon. Lalakad lang. Hirap Parang na. ko kaya yun 61. 6 minutes. Ba? Natapos niyo, Oo di nga. ba? Ang galing. Grabe yun, matindi yun. Sila, ano kaya, sa radyo, sa huntahan. Sa Kaya Tony G? nila. Lalo na si Tito Jocas. Oo. Yakang-yakang ganun kataas. Sa Radyo La Verdad, 3.50. Sa huntahan with Atty. G, Bet at Jocas. Good morning. Good morning, June at Rina. Magandang umaga. Tita Rina, what happened? Takot ka. Alam mo naman eh. Takot. Ko na lang sa'yo in person. Wala ka namang, May sinipa ka daw. Lang ako ngayon. Nanipa ka raw kahapon. Wala ka namang, wala kang na Shaolin Temple o na flying kick? Wala naman. Ikaw lang nagpa-flying kick eh. Flying saucer ako. Flying kiss yan si Tito Jo. Flying kiss. Marami. Mapagmahal. Ay, mamaya alas 6 ng umaga, habay, huwag nyo kalilimutang magpa-full tank na dahil siyempre. Or even after. Wala namang problema. Malaki ito. Big time. Oo, big time to. Big time na big. Yung wala na kayong gasolina, stop muna. Sayang din. At syempre, mamaya, 5th game. Ayo. Palagay ko, Tita Rina, hindi na pagbibigyan ng Warriors yung Cubs. Kahapon nagkamali kami, inaabangan ni Ayan kahapon sa TV yung hindi pala kahapon. Sabi niya, sayang naman kung kailan siya replay lang kamo kahapon, replay. Oo nga eh. Ibig mo sabihin, Tita Rina, 24 hours pala yung abang niya. Hindi naman. Yung 9 a.m. lang, to sabi niya, ay wala. May inaabangan siya kay Rina. At siyempre, June napaka-importante, maliban sa laban ng Golden State at saka Cleveland Cavaliers, ay alas 2 mamaya ng hapon, ay siyempre, book launch ni Kuya yan sa Glorieta po, National Bookstore. Ay nako, kung kayo walang gagawin, pumila na po kayo doon. At napakaganda ng kanyang coffee table book na yan. Lahat ng mga nangyari sa Get It Straight. Oo. Baka may pagkakataon po kayo. Kahapon nagpaparinig na kami ng libreng libro eh. Yung may autograph. Sabi niya, pumila na lang kayo doon. Minsan nabibingi si Kuya sa 1-year anniversary ng Daniels. Yes. Congratulations. Congratulations kay Kuya Daniel. Kuya. Ayan, maraming salamat. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Bandila ng Pilipinas matagumpay na nailagay ng AFP sa Philippine Rice kasabay ng pagdiriwang ng araw ng Kasarinlan. Solicitor General ipinadidismiss ang mga petisyon kontra martial law. Oral arguments sa issue sisimulan na ng Korte Suprema ngayong araw. Ina ng Maute Brothers at iba pang naarestong sangkot sa Marawi Siege. Sumailalim sa inquest proceedings ng DOJ sa Cagayan de Oro City.
At libreng Wi-Fi connection sa EDSA maaari nang magamit ng publiko. Matagumpay na nailagay ng hukbong sandatahan ng bansa ang watawat ng Pilipinas sa Benham o Philippine Rise kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan kahapon. Ang paglalagay ng underwater marker sa undersea region na pagmamay-ari ng Pilipinas ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang hataw na balita ni Brian Evangelista. Makasaysayan nga ang araw na ito dahil ang pagwawagayway ng bandila natin dito sa ibabaw ng BRP Davao del Sur ay kasabay naman ang paglalagay ng marker kung saan ang bandila ng Pilipinas ay ilalagay sa lalim na 60 meters ng ating mga technical divers. Patunay na ang Philippine Rise ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Ganap na alas 8 ng umaga nang mailagay ang bandila ng bansa dito sa Philippine Rise. Habang ang mga kawani naman ng Armed Forces of the Philippines, BFAR, PNP at Coast Guard ay lumahok sa simultaneous flag raising matapos maisagawa ang underwater flag hoisting. Kasama sa mga naging panauhing pandangal, sina Representative Leopoldo Batawil ng Pangasinan, Congresswoman Villaflor Angara ng Aurora District at Lieutenant General Romeo Tanalgo ng AFP Northern Luzon Command. Aside from being timeless, communicating in symbols is also universal. Breaking through the language barriers, symbols can effectively get the message through. Symbols combined with action is even more potent. Direktiba mismo ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang paglalagay ng underwater marker dito sa Philippine Rise sa pangangasiwa ng AFP Northern Command. This means protecting and if needed, defending what is ours. For now, let us celebrate, for in the depths of the rise lay the ultimate symbol of our nation, our flag, hoisted over Benham Rise or Philippine Rise today on Independence Day. Raising the flag here is to show the world that we have full jurisdiction of the Philippine Ridge. Ang Philippine Ridge ay atin. Dapat natin itong bantayan at pangalagaan upang mapakinabangan natin ito, pati na ang mga susunod na henerasyon. Kaya sa ika-119 na taon ng ating kasarinlan, naway ang diwa ng bayanihan ay patuloy na mag-alab sa ating mga puso dahil tayong lahat ay bayani sa mata ng buong mundo sa pagtatanggol at pagbabandila ng sariling atin. Sa araw ng ating kasarinlan, kaisa ng Armed Forces of the Philippines, ang UNTV News and Rescue at iba't ibang sangay ng pamahalaan sa pagdiriwang natin ng araw ng ating kalayaan dito mismo sa Philippine Rise. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippine Rise! Ligtas ang lahat ng divers na naglagay ng bandila ng Pilipinas sa Philippine Rise kahapon. Patuloy namang babantayan ang kalagayan ng mga diver na kasama sa misyon upang matiyak na maayos ang health condition ng mga ito matapos sumisid ng mahigit 60 metro. Ito ang hataw na balita ni Benedict Galasan. Lahat ng divers na sumisid hanggang sa lalim na 62 meters ay binantayan ng medical team mula sa Philippine Navy, katuwang ang UNTV News and Rescue Team. Strategic ang pwesto ng mga standby medic sakay ng speedboats upang mas mapabilis ang pagresponde sa mga divers sakaling magkaroon ng emergency. Naka-standby naman ang hyperbaric chamber sa mismong mothership upang mabigyan ng agarang lunas ang sinumang magkakaroon ng decompression sickness. Masaya ang medical team dahil naging matagumpay ang kabuuan ng underwater flag hoisting sapagkat ligtas ang lahat ng diver sa pagtatapos ng misyon. Thank you sa mga lahat ng mga medical team na nag-participate, sa inyo din, sa mga UNTV rescue team and civilians, other civilian doctors, kila Dr. Diapres. Naging mahirap ang naging pagsisid ng mga technical diver dahil malakas ang current sa ilalim ng Philippine Rise. Ganun pa man, pinilit nilang mailagay ang watawat sa loob ng maximum time na 20 minutes.
Bagamat nasugatan ang isa sa mga diver na agad namang nilapatan ng first aid ng medical team. Ang pinaka-importante, lahat ng divers, lahat ng pumunta doon, safe and sound tayo lahat. Nagawa natin yung mission natin nang walang aksidente. Masaya naman ang isa sa mga nanguna sa misyon dahil successful at maganda ang naging resulta ng lahat ng ginawang paghahanda para sa makasaysayang flag hoisting. So we build up the team spirit for all the divers. So it started from Anilao, Batangas. We assigned them to a team wherein they will choose their OICs. So there will be an in-charge in every team. So we were able to build up the team Philippine Rise. Upang matiyak ang kalusugan ng lahat ng divers na binubuo ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Presidential Security Group at UNTV News and Rescue Dive Team. Lahat sila ay sasailalim sa medical monitoring sa loob ng 24 oras. We have to monitor them kung merong any signs and symptoms sila na mararamdaman. So, kailangan pa rin namin sila i-monitor after their dive. Lalo na yung mga nag-180 to 200 feet. Isang pagkakaibigan na rin ang nabuo sa lahat ng nakasama sa misyon. Magkakaiba man ang grupong kinabibilangan, ngunit nagsama-sama sa isang layunin na ipaalam sa mundo na ang Philippine Rise ay sakop ng ating teritoryo. Mula dito sa Philippine Rise, Benedict Galasan, humahataw sa balita. Mas malaki sa kasalukuyang pondo ng bansa ang proposed national budget para sa susunod na taon. Ito ang inihayag ng Department of Budget and Management Secretary Benjamin Diokno kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan kahapon. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Aabot sa 3.8 trillion pesos ang proposed national budget ng bansa para sa taong 2018. Mas malaki ito kumpara sa naaprobahang budget ngayong taon na 3.4 trillion pesos. Ayon kay DBM Secretary Benjamin Diokno, layo nitong masiguro ang tuloy-tuloy na nararanasang pag-unlad ng bansa. The Philippines is one of the fastest growing country in the fastest growing region in the world. Ang infrastructure project ang isa sa paglalaanan ng malaking pondo ng gobyerno na may budget na 1.1 trillion pesos. Mas malaki ito sa 847 billion pesos na nakalaan sa infrastructure project ngayong taon. Mataas ang pangarap ng ating gobyerno pagdating sa infrastruktura ng bansa. Kaya't habang papalapit ang taong 2022, mas lalong itataas natin ang budget para dito. Tinatayong aabot sa 1.8 trillion ang gagastusin ng pamahalaan para may tayo lahat na ipinangakong infrastruktura ng pamahalaan. Kabilang sa mga nakahandang proyekto ng gobyerno ang karagdagang LRT stations, magagandang paliparan at ang modernisasyon sa Philippine National Railway na magpapabilis umano sa transportasyon. Ang kalayaan ay may iba't ibang mukha. Kung noon ay ninais ng mga ninuno natin na makatamasa ng kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop, ngayon, ang ating bansa ay nagnanais na makatamasa ng kalayaan mula sa kahirapan, kriminalidad, korupsyon at marami pang ibang mga pagsubok na dala ng napapagong panahon. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Kailangan munang pag-aralang mabuti kung nararapat nga bang palitan ang pangalan ng Pilipinas. Ito ang pananaw ng isang eksperto kasunod ng paghahain ng panukalang batas na naglalayong mapalitan ang pangalan ng bansa. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balanch. Hindi dapat madaliin ang proseso ng pagpapabago ng pangalan ng bansa at dapat maikonsulta muna ito sa mga mahahalagang sektor ng lipunan. Ito ang inihayag ng social scientist na si Professor Bernard Carganilla matapos maghain si Magdalo Party List Representative Gary Alejano ng panukalang batas para bumuo ang Kongreso ng Geographic Naming Commission na siya mag-aaral ng posibilidad na baguhin ang pangalan ng Pilipinas. Ayon kay Congressman Alejano, nais niyang ilayo ang pangalan ng bansa sa bakas ng kolonyalismo at para makapagtatag ng mas matibay na national identity. Tama naman itong panukalang batas ni Congressman Alejano. Maganda itong sitwasyon para pag-usapan ng buong sambayanan, lahat ng mga sektor,
lalo na yung 12 basic sectors ng ating lipunan na pag-usapan ano ba talaga yung Pilipinas. Dahil Geographic Naming Commission ang nais na mambabatas, dapat anya makuhanan din ng panig ang geographers, cartographers, mga mananaliksik at iba pa. Aminado naman si Professor Carganilla na magiging mahaba pa ang debate dito dahil malaki ang pwedeng epekto nito sa national identity. Bagamat mahirap magpalit ng pangalan ng isang entity, ang isang lipunan ng isang tao dahil marami nang pumatay at nagpakamatay para sa pangalan Pilipinas. Siyempre may gastusin din doon. Mapapalitan lahat ng mga signs, diba, letterhead, para i-reflect yung pangalan natin. Ayon sa ating konstitusyon, bago tayo makapagpalit ng pangalan ng bansa, kailangan muna magpasa ng batas at magsagawa ng plebisito kung saan kukonsultahin pa ang publiko tungkol dito. Ano nga ba ang pulso ng ating mga kababayan pagdating sa usapin ng pagpapalit ng pangalan ng Pilipinas? Dapat manatiling Pilipinas pa rin. Ang dapat mabago kung sino yung namumuno at nakikinabang sa Pilipinas. Simulat sa pula yun, nakasanayan din ng tao kasi na tsaka importante kasi sa history yun pag pabago-bago, yung maapektuhan yung mga bagong henerasyon. Sa 10 na interview namin, iisa lang ang nagsabing bukas siya sa pagpapalit ng pangalan ng bansa. Pwede lang. Sa Pilipinas, may iba-iba kasi every ethnicity, parang ganun, parang hindi talaga na-identify as Pilipino. Maging sa social media, karamihan sa mga sumagot sa ating tanong ay hindi pabor dito. Pero may ilan din nagsabing dapat itong gawin para malayo na ang pangalan ng bansa sa mga sumakop nito noon. Ayon naman kay Professor Carganilla, kung sakali mang matuloy ang prosesong ito, ang mahalaga ay sasailalim ang ipapalit na pangalan sa isang mas matatag na national identity ng bansa. Mula sa Quezon City, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Magagamit na ng mga commuter na bumabagtas ng EDSA ang libreng Wi-Fi connection na bahagi ng proyekto ng Department of Information and Communications Technology. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Inilunsad na kahapon ng DICT ang libreng Wi-Fi sa EDSA. Sa pamamagitan nito, maaari nang maka-access ang publiko sa libreng internet connection sa 13 MRT Line 3 stations mula North Avenue hanggang Taft Avenue. Kasama rin sa mga binuksan na ng DICT ang Wi-Fi connection mula EDSA Guadalupe sa Makati hanggang Cubao sa Quezon City. Yung download and upload was running from 200 to about 300 megabytes per second. But kasi ngayon, wala pang tao. Kasi Independence Day, ang hugos ng tao ay bukas. So sabi ko sa NTC, measure uli bukas ng NTC at saka DICT ang speed ng internet upload and download. But at 200 to 300, that is already very high, considering that the global standard led by South Korea is more than 40 megabytes per second only. Sunod namang aayusin ng DICT ang pagkakabit ng Wi-Fi simula Cubao hanggang North Avenue, gayon din sa Guadalupe hanggang Taft Avenue na target na matapos bago ang SONA ni Pangulong Duterte sa July 24. Inaasahan naman na makukumpleto ang installation ng libreng Wi-Fi sa kahabaan ng EDSA mula sa Balintawak, Quezon City hanggang sa Mall of Asia sa Pasay City sa katapusan ng Agosto ngayong taon. Ayon sa DICT, nasa 13,000 mga pampublikong lugar sa bansa ang target nilang makabitan ng libreng Wi-Fi. Malaking pakinabang naman para sa ilan nating mga kababayan ang inilunsad na proyekto, lalo't karamihan nila ay gumugugol ng mahabang oras sa biyahe dahil sa matinding traffic sa EDSA. Mas maganda kasi di ba lahat ngayon accessible, gumagamit lahat halos ng social media. So mas maganda pagka may free wifi, accessible sa lahat, lalo pag magre-report din sila ng via online, mas marireport nila agad ng mabilis. It's good kasi makakatulong sa ibang estudyante na kunya hindi mga late yung mga late assignments. Pagka medyo traffic or like pag nag-aantay ng MRT, makakatulong din. Kalibang lalo na kapag traffic talagang laking tulong mo po yun.
Katuwang ng DICT sa proyektong ito ang 3 malalaking internet service provider, kaya naman kumpiyansa sila na mabilis at maaayos itong magagamit ng ating mga kababayan. Mula sa Mandaluyong City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Sisimula na ngayong araw ng Supreme Court ang oral argument sa 3 petisyon laban sa Martial Law Declaration sa Mindanao. Hinihiling naman ng Office of the Solicitor General na madismiss ang mga petisyon dahil sa umunoy depektibo at walang basihan ang mga ito. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Alas 10 ngayong umaga sisimulan ang pagdinig sa oral argument sa mga petisyon laban sa martial law sa Mindanao. 3 magkakahiwalay na petisyon ang nakabinbin ngayon sa Korte Suprema na inihain ng grupo ni Congressman Ed Silagman, mga progresibong grupo sa ilalim ng bagong alyansang Makabayan at 4 na kababaihan sa Marawi City. Hinihiling nila na bawiin ang deklarasyon ng martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa paniwalang wala itong sapat na basehan. Sa preliminary conference kahapon, hiniling sana ng Solicitor General na wag nang isapubliko ang mga sensitibong impormasyon gaya ng lugar ng operasyon ng militar sa Marawi, pero tutol dito ang mga petitioner. We should not be conducting matters affecting affairs of the state in secret, diba? Unless they can justify that the national security will be involved. Naghay din ng sagot sa mga petisyon ang OSG kahapon at agarang ipinadidismiss ang mga petisyon. Ayon kay Solgen Jose Calida, depektibo ang mga petisyon dahil wala namang sinasabi na nagbalabis sa kapangyarihan si Pangulong Duterte kaugnay ng deklarasyon nito. Ibinatay lamang din anya ang petisyon sa mga balita sa media na hindi naman tinatanggap bilang ebidensya. Iba yung principle, iba yung may evidentiary weight. No? The President has access to intelligence reports beyond the capability of other media to get. Iginate din niyang may sapat na basehan ang deklarasyon ng martial law. Malinaw anya na may rebellion dahil nagsanib puwersa na ang Mauti Group at iba pang teroristang grupo upang magtatag ng lalawigan ng ISIS sa Mindanao. Kaya't kailangan anyang magdeklara ng martial law upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. There is a presumption of regularity when the President proclaims martial law. Pero ayon sa mga petitioner, mahalaga na eksakto ang batayan ng deklarasyon ng Pangulo. The fact na hindi ka factually correct, arbitrary yun. Ibig sabihin ang decision mo is not based on what is happening in the ground. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Sinimula na ng Department of Justice ang inquest proceedings sa ina ng Maute Brothers at sa iba pang inarestong sangkot sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi City. Ito ang hataw na balita ni Jackie Estacion. Nagtungo ng Cagayan de Oro City si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II para sa pagsisimula kahapon ng inquest proceedings ng mga sangkot sa Marawi Siege. So in this panel of prosecutors, we included as members and of course chairman, prosecutors from here in Mindanao, and also because of manpower lack, we got some prosecutors from Manila. Kabilang sa sumailalim sa inquest para sa kasong rebelyon, si Uminta Farhana Romato Maute, ang ina ng magkakapatid na Omar Khayyam at Abdullah na mga founder ng Maute Terror Group. Si Farhana, na pinaniniwala ang financier ng Maute Group, ay naaresto noong Biyernes sa Lanao del Sur. Bukod sa kanya, sinampahan din ng complaint sa DOJ si dating Marawi City Mayor Fahad Salik na naaresto sa Misamis Oriental dahil sa umano'y kaugnayan nito sa grupong Maute. Meron ding siyam na iba pang individual ang sumailalim din sa inquest proceedings. Samantala, hinihiling naman ng Justice Chief sa Supreme Court na muling ikonsidera ang desisyon nito na isagawa ang paglilitis sa mga kasong may kaugnayan sa Maute Group sa Cagayan de Oro City. My initial directive that we might file a motion for reconsideration of the Supreme Court's resolution, at on my letter asking that the inquest, extension and trial for the Supreme Court to create special courts in the Visayas or in Metro Manila. So we are also here to request those detained
that be transferred immediately to Manila, especially the mother of the Maute brothers, because in order to avoid any danger that of rescue from the rebels. Mula sa Cagayan de Oro City, Jackie Estacion, humahataw sa balita. Tiniyak ni Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Duresa na nasa timetable pa rin ang inaasahang pagsusumite sa draft ng bagong Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ang hataw na balita ni Dante Amento. Positibo si Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Duresa na maisusumite ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law o BBL bago ang kanilang itinakdang deadline. Target itong maisumite sa mababang kapulungan ng Kongreso at Office of the President sa buwan ng Hulyo. Ayon sa kalihim, hindi maapektuhan ng patuloy na kaguluhan sa Marawi City ang peace process sa pagitan ng pamahalaan at MILF. The Bangsamoro Transition Commission that is tasked now to craft a new PBL have committed that they will have it submitted to the President or maybe to Congress when Congress starts convening on the 4th Monday of July. So the timetable is still on and they're working at it right now. Pagtiyak ni Secretary Duresa, patuloy na nagtatrabaho ang 21 miyembro ng Bangsamoro Transition Commission o BTC sa draft ng BBL. Aminado ang kalihim na maaaring matagalan ang operasyon ng militar sa lugar dahil marami pang bihag ang teroristang Maute. Ngunit tumutulong ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa pag-rescue sa mga bihag ng Maute Group sa Marawi City. Magandang indikasyon umano ito sa sinseridad ng MILF sa peace negotiation sa pamahalaan. As far as the MILF is concerned, let me tell you the good news. They have partnered with government already and we have opened what we call as a humanitarian peace corridor that even succeeded in saving so many civilians already. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, humahataw sa balita. Matatagalan pa ang PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies bago magdesisyon sa ipapataw na parusa sa security service provider ng Resorts World Manila. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Posibleng abutin pa ng 3 buwan bago tuluyang makapagpataw ng parusa ang PNP Sosya sa Ensilanting Security Specialist Incorporated, ang security service provider ng Resorts World Manila. Ito ay kaugnay sa pag-atake ng isang gunman sa hotel casino noong June 2 na ikinamatay ng mahigit 30 empleyado at guests. Ayon kay PNP Sosya Deputy Chief Police Senior Superintendent Eldebrandi Usana, dadaan pa sa summary hearing ang security service provider matapos itong kakitaan ng probable cause para patawan ng kaso. Sa summary hearing, maaari pang hilingin ng respondent na mapababa ang parusang maaaring ipataw sa kanila. 3 ang posibleng parusang ipataw sa security service provider ng Resorts World Manila, gaya ng multang hindi bababa sa 50,000 piso, suspensyon at kanselasyon ng kanilang license to operate. Within 90 days na binigay po ng aming rules na i-dispose po yung kaso, malalaman po agad ng publiko kung ano po ang result ng summary hearing procedures po. Kasi posible po yan na siyempre doon po sa MR i-request or i-recommend ng party, in this case yung Ensilanting, na kung pwede i-reconsider yung ilang parte ng findings nila dahil ganito po ang nangyari, things like those. So doon po sa pangyayaring yan, makakita ng summary hearing officer kung merong justification ba yung MR na pwedeng i-share o i-point out ng respondent. Ngayong araw nakatakdang magbigay ng update ang PNP Sosya sa investigasyon na kanilang ginagawa sa kaso ng nasabing security service provider. Mula dito sa Quezon City, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. At narito naman ang mga dapat abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Ilang kumpanya ng langis nagpatupad ng hanggang sa mahigit pisong rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Members Church of God International muling ginawaran ng Gold Award ng Singapore Red Cross dahil sa patuloy na suporta sa blood donation campaign.
Wish FM 107.5 nagbigay ng special treat sa mga masugid na tagapakinig. At mga makabuluhang usapan sa programang Get It Straight with Daniel Razon, inilathala sa isang coffee table book. Book launching at signing isasagawa mamayang hapon. At yan po ang ikalawang pagkataon ng mga balita sa umagang ito, araw ng Martes, 13 sa buwan ng Hunyo taong 2017. Malapit na ang 15. Magtatago ka na, kuya. Magtatago ka na. Inaabangan ng ang bilis eh. Diba parang kahapon. Nakakalahati na naman tayo. Parang kahapon lang, June 1. Hala ko parang kahapon lang kapipirma mo lang. Parang kahapon lang, kasusweldo lang. Oo, di ba? Parang isang kisap mata lang eh. Nung June 1, parang kabe-birthday lang ni Aaron. Tapos dumating ang June 8, kabe-birthday lang ng daddy ko. Ano ko, belated happy birthday. Happy birthday! Tapos mag-June 18 na, magbe-birthday na si Sid. Happy birthday! Advance happy birthday. Talagang ang bilis ng panahon. Huwag mo lagpasan yung June 15. Huwag mo lagpasan. Hindi, kaya nga yun na sinabi ko, birthday na lang eh. Di ba? Birthday na lang. Eto, lagpasan na muna natin. Babalik po ang Good Morning Kuya. Narito na po ang mga humahataw na balita. Ilang kumpanya ng langis nagpatupad ng hanggang sa mahigit pisong rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Members Church of God International muling ginawaran ng Gold Award ng Singapore Red Cross dahil sa patuloy na suporta sa blood donation campaign. Wish FM 107.5 nagbigay ng special treat sa mga masusugid na tagapakinig. At mga makabuluhang usapan sa programang Get It Straight with Daniel Razon, inilathala sa isang coffee table book. Book launching at signing isasagawa mamayang hapon. Sa detalye po ng balita, nagpatupad ng hanggang sa mahigit pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. 80 sentimos ang ibinawas ng Shell, Petron, Sea Oil at Flying V sa kada litro ng kanilang gasolina. 95 sentimos sa diesel habang piso at 20 sentimos naman ang tinapyas sa bawat litro ng kerosene. Samantala, kaparehong halaga rin ang ipinatupad na rollback ng PTT Philippines at Eastern Petroleum sa kada litro ng kanilang gasolina at diesel. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula po sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon. Magandang umaga, Sherwin. Magandang umaga, June. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito na mga balita sa Luzon Region. Inilunsad ng PNP Calabarzon ang bago nilang programa na Drug-Free Home na bahagi pa rin ng kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Narito ang report. Isinagawa sa bayan ng Liliw sa Laguna sa kauna-unahang pagkakataon ang bagong programa ng PNP Calabarzon na Drug-Free Home na naglalayong mahinto ang iligal na droga sa rehiyon. Sa ilalim ng programa, dinidikitan ng sticker ng mga lokal at PNP opisyal ang mga bahay sa isang lugar na tiyak na wala ng miyembro ng pamilya na gumagamit at nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa PNP, magsisilbi umanong paalala ang sticker sa isang pamilya upang tuluyang makaiwas sa iligal na droga ang bawat miyembro ng tahanan. Ang lahat ng miyembro ng isang community ay nagko-contribute para pantayin ng kanilang locality against lawlessness and criminality. Ang kailangan dito ay maunawaan ng bawat pamilya na ang problema sa droga, hindi lang yung problema namin, hindi problema din ng pamilya ito. Ang kailangan namin dito ay magpagtulungan sa amin. Magtulong-tulong kami. Nais ng PNP na mapanatiling ligtas na sa ipinagbabawal na gamot ang isang bayan sa rehiyon na idineklara ng drug-cleared ng PIDEA. Kabilang ang bayan ng Liliw sa mga idineklara ng drug-cleared municipality ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nagsagawa ng Teenage Pregnancy Awareness Program ang United Nations Population Fund sa Pampanga.
Ito ang hataw na balita ni Brian Lacanlale. Tututukan o ng United Nations Population Fund areng gagawandang Teenage Pregnancy Awareness Program kareng probinsya king Pampanga National High School. Di na patlang programang babaenihan ang makadikil king amanong babae ang pong bayanihan. Layunin iti ami balangkas lang batas at programa para karing kayanakang babae at mangailangang saup at lingap. Inspiring everyone to do their share in creating awareness both on the potential of our Filipino girls and at the same time the challenges that they face as they grow up. Ang pinopromote natin dito, empowerment ng kababaihan. Mumuna ng tutukan ng programa, ing issue na ning marano na pamamuktot, lalo na kareng anak kami kaedad 10 hanggang 11 mabanwa. Pakibalwanda mo naman ing sangkan ng teenage pregnancy at nung pakanano iti alis yan. Ako po, active po ako sa social media, so pwede ko po yung gamitin as contribution ko rin po sa pagpigil po sa teenage pregnancy. Kung ano po yung pwedeng mangyari po sa atin, kung meron po tayong gagawin na maling decision po sa buhay. Tutuka na mo naman ng programa ing maya papamag-aral dareti ang pong ing karelang kalusugan. Makanyan mo naman ing kasulungan na ning karelang kaisipan. Iba't king Pampanga, ako'y Brian Lacanlale, hahataw king balita. At yan ang mga balita ang ating nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, live na nagulat mula sa Laguna. Para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Mayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagalain-laing bahin sa Visayas. 35 ka milyon ka pesos nga pondo para sa scholarship ang gigahin sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Bacolod City karong tuiga. Sumala kang TESDA Deputy Director General Diosdado Padilla na asa 5,000 nga scholars ang makabenepisyo niini kung diin 7,000 ug 5 kagatos ang budget sa matag usa sa training, transportation, allowance ug uban pa. 3.5 billion pesos sab ang kinatibuk ang pondo sa TESDA karong tuiga. Sumala pa kang Padilla, sobra usa ka milyon ang aplikante hinungdang gikinahanglan og dugang nga pondo sa ahensya. Actually, we need to increase the budget because as of now, we have almost 1 million applicants who would like to avail of the training. Pipila sa mga in-demand nga kurso ang information technology, welding, housekeeping ug wellness. Sa laing bahin, giimbestigaran pa sa PNP Region 7 ang report sa gingong presensya sa armed group sa Bohol ug Cebu. Mokling hataw na balita ni Gladys Tuwabi. Masugot ang gipatuman nga seguridad sa Philippine National Police Regional Office 7 sa rehiyon. Padayon sab kini nga nagbantay sa mga daghang tawo nga lugar. Maong walay dapat ikabalaka ang publiko sa giingong presensya sa armed group. Giimbestigaran pa nila ang kamatuoran sa maong balita. But considering yung ating ginagawang mga measures and countermeasures ay nakabantay at yung security ng mga vital installations including police stations ay naka-in place na ito. Kumpiyansa sab si PRO 7 Regional Director Police Chief Superintendent Nolita Linio nga bisan tinud ang giingong balita dili magmalampuson ang bisan kinsa sa daotang plano niini. Yun ang reports na nare-receive natin na may mga armadong grupo. Kasi ito lost ground nila ito Bohol and Cebu. So siguro gusto nilang bumalik dito. Pero I doubt dahil ang mga Boholanos at mga Cebuanos ay they are peace-loving people. Mahinumduman ni atong Abril pipila sa miyembro sa bandidong Abu Sayyaf Group ang nakasulod sa Bohol ug nagplano nga magdala og kagubot. Apan dali kining na-neutralize sa mga otoridad. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo June. Daghang salamat, Deb Riveral. Mga balita naman sa Mindanao, ang ihatid sa atin ni Dante Amento mula sa Zamboanga City. Buenos dias, Dante.
Buenos dias, June. Buenos dias, mga kasangbahay. Takil mga notisya na rehiyon de Mindanao. Personalmente, ya ofrece si Alcaldesa Sara Duterte Carpio el su condolencia con el familia del dos soldados ya muri na encuentro con el New People's Army na ciudad de Davao del pasado semana. Takil report de Marisol Montaño. Patay ang duha ka sundalo sa 16th Infantry Battalion sa Eastern Mindanao Command, samtang unom ang nangaangol human maengkwentro ni adtong Domingo ang pipila ka mga rebeldeng New People's Army sa sitio Bahada, Pakibado, Davao City. Duha usab sa grupo sa NPA ang napatay, samtang ang 5 ka kauban niini samaran ug anaa karon sa kustodiya sa AFP. We have received reports from the population, from the people living in the area, that nagmamas up daw sila doon for a possible tactical offensive. So one thing good about the incident is that definitely we prevented the occurrence of a tactical offensive. Kagahapon miduaw si Mayor Sara Duterte Carpio sa haya sa mga namatay nga sundalo ug personal nga nakigduyog sa kasubo sa ilang nahibiling mga paryente. Naghatag usab ang lokal na panggamhanan ug pinansyal nga hinabang sa pamilya sa mga namatay. We express our deepest condolences sa families sa mga namatay, and we commit to fully support ang ilahang burial and wake and burial expenses, and of course naghatag pud ta og assistance sa pamilya, cash assistance sa families sa mga namatay. Gikan sa Davao City, Marisol Montaño, humahataw sa balita. Na otro notisya ay plantael sa Zamboanga City Water District on impounding dam para resolver el falta sustento del agua na syudad na mga siguiente anyo. Takiel, detalye. Suportado del cuantos Agencia Nacional el propuesto impounding dam project del Zamboanga City Water District. Junio 13, 2017 cuando ya principia el 4 meses pre-feasibility study del UN International and Management Consultancy Firm na Netherlands. Ya presenta este na lower house por medio del House Resolution number 10. Debe buscar kita manera para soportar el NEDA, National Economic Development Authority, con este proyecto y incluiste na listing of the priority projects of the national government. Objetivo del proyecto que tiene un depósito de agua que ay usa na esperanza o subida del necesidad de este na mga siguiente año 2020 asigo na Water District. El sustento de agua na ciudad bastante lang na numero del mga gente. Pero llega el mga siguiente años hindi ya puede sostener por causa con el ta continua subida del populación. Asigon con el plano puede depositar 64 million cubic meters de agua na dam. Objeto que empieza el full-blown feasibility study de este cuando tenía fondo o implementing agencies. Okay, tapos kita el funding by the national government. Si cuando se empieza o cuando se acaba, hindi ka pakita sa pwede abla because that will still be subject, of course, to the full-blown feasibility study. SL mga notisya yasaka kita na rehiyon de Mindanao. Desde aquí na siyudad de Zamboanga, bira contigo otra vez, June. Gracias, Dante Amentu. Sa ikalawang pagkakataon ay tumanggap ng Gold Award ang Members Church of God International o MCGI sa Singapore mula sa Singapore Red Cross bilang isa sa natatanging mobile blood organizers sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Myla Guevara. Target ng Singapore na makakolekta ng nasa 120,000 na blood units taon-taon. Noong isang taon sa pamamagitan ng Singapore Red Cross, nakakolekta ang pamahalaan ng 116,000 blood units. 32 organisasyon ang binigyang pagkilala ng Singapore Health Ministry sa taong ito. 11 sa kanila ay nakapagbigay ng mahigit 500 blood units bawat isa. Ang parangal ay kasabay ng pagdiriwang ng Singapore Red Cross ng 14th World Blood Donors Day noong Sabado. I would also like to commend the good work of the community blood mobile organizers, and I thank them for working tirelessly behind the scenes to support the National Blood Program.
Not only have you helped to ensure a sustainable supply of blood for patients in Singapore, you have also played a vital role in strengthening community bonding and provided important alternative avenues for many others to donate blood in your efforts. Ang Members Church of God International bilang isa sa mga mobile blood drive organizers ay nakapag-donate ng 512 na blood units noong isang taon. Kaya nakatanggap ito ngayon ng ikalawang Gold Award. In behalf of the Members Church of God International, Brother Eli and Kuya Daniel, we are grateful to God. We give praises to God for making us a small instrument to save lives. Thank you for Singapore Red Cross for this recognition, and we will continue doing good works in partnership with Singapore Red Cross. Thank you. So I want to say to the Church of God International that what they are doing is a great thing. They are actually saving lives, and this is something that we are very grateful for. We think you're doing your duty for your fellow mankind, and we want you to continue doing that and spread the message. Samantala, ang Singapore Red Cross at Health Science Authority ay naglunsad ng ilang paraan upang makahikayat pa ng mga potensyal na donors at mas mapalawak pa ang maabot ng mga regular blood donation drive. We will continue our outreach to the schools because we hope that people can start their blood donation journey as young as possible. And we will continue to work with the media, religious institutions like yourself. Kada taon ay kailangan makapag-ipon ng sapat na bilang ng dugo ang Singapore Red Cross upang mapanatili ang healthy level ng supply na ibinahagi sa mga ospital. Kaya naman nanawagan ito sa mas marami pang donors na makaisa sa mga blood donation drives, kung saan isa sa mga taga-suporta ay ang MCGI. Ako si Myla Guevara para sa Serbisyong Kasambahay. Ngayong araw na ilalabas ang pinaka-aabangang coffee table book na phenomenal program na Get It Straight with Daniel Razon. Tampok dito ang mga makabuluhang panayam ni Kuya Daniel sa mga piling personalidad sa lipunan ukol sa mga kontrobersyal at maiinit na issue sa bansa. Isasagawa ang book launching sa National Bookstore sa Glorieta 1 mamayang alas 2 ng hapon. Maaari namang magkaroon ng pagkakataon ng mga tagahanga ni Kuya na makita siya ng personal dahil magkakaroon din ng book signing sa venue. Samantala, binigyan ng special treat ng Wish FM 107.5 ang mga avid listeners nito bilang pasasalamat sa patuloy na pagtangkilik sa himpilan. Narito ang report ni Monok Son. Muli na namang nakapagpasaya ang Wish 107.5 sa mga masugid nitong tagapakinig. Ito ay sa pamamagitan ng Wish Dependence, isang special treat para sa mga avid listener na isinasagawa ng Wish FM taon-taon. Sa ikatlong taon nito, ginanap ang Wish Dependence sa Santa Rosa, Laguna, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan. Ang Wish ay nakikisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. And this is how we celebrate this occasion kasama ang ating mga wishers at ang kanilang mga favorite exclusive artists. At ito rin ang pagkakataon na nakakasama nila ang kanilang mga paboritong artist na to share their musical experience with Wish 107.5. Maraming mga activities at games ang nilahukan ng mga participants. Lahat sila ay mga wisher na sumali sa contest upang makakuha ng free invites para sa Wish Dependence. Hinati sa 10 grupo ang mga participants at binigyan ng mga task at mission. Lahat maano mo, nakakailo, lahat mararanasan mo, yung saya, tapos yun lang. Sobrang thank you kasi yung ibang rides doon, actually nasakyan ko na, pero thank you kasi yung experience, bagong friends, ganon. Ang saya, sobra. Thank you po. Yung space shuttle, grabe. Parang hinihila yung laman mo. So, pababa. Bali, extreme pero masaya. Enjoy. Matapos ang mga activities, isang free mini concert ang inihanda ng Wish FM para sa lahat. Kabilang sa mga guests kagabi ay ang mga OPM stars gaya ni Zia Quizon, Jaira Lim, Lea Patricio at Mela. Mula sa Laguna, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita.
congratulations sa Wish for another successful event kahapon. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po sa aming website na untvweb.com. At yan po ay katlong paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Martes, June 13, 2017 kasama ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Sherwin Kulubong mula sa Laguna, si Deb Riveral sa Cebu City, Dante Amentu sa Zamboanga City, James Cos sa Australia, Bert Saludo naman sa Dubai, UAE at James Robles sa Vietnam. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.